Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinasasalamatan natin si Allah Ta'ala sa pagkakataon na ito ulit. Natapos ang ating Salatul Jumu'ah. Yung mga naka-record, hingin ko sa inyo yung kumpleto na audio ng khutbah. Nahingin ko sa inyo kung mapasa ninyo sa akin sa WhatsApp o mabigay nyo kay Ustad Albar para maikuha namin. Kasi kanina yung live sa khutbah, naputol talaga. So at least siguro dito sa muhadara na hindi ito maputol inshallah. Walang duda na nandito tayo sa panahon ngayon ng fitna. Ang fitna na ito, unang tafsir ng mga ulama o explanation nila tungkol sa fitna ay walang iba kundi ang shirk. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Sinabi ni Allah Ta'ala, ang fitna ay mas matindi pa kaysa pagpatay. Ang ibig sabihin nito, ang shirk, sabi ni Imam Shawkani. At sinama na nila doon lahat ng klase ng mga bataluan o lahat ng klase ng mga pagsubok at kalamidad, lalong-lalo na pagdating sa ating din. Sinabi ni Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, at ito'y binanggit ni Ibn Abi Shaybah sa kanyang musannif, sa kanyang sinabi, la tadurruka al-fitnah mahma arafta dinak. La tadurruka al-fitnah mahma arifta dinak. Hindi ka matatamaan ng kalamidad ng pagsubok hanggat alam mo pa ang iyong agama. Hanggat alam mo pa ang tama na agama ng pag-agama ng agama Islam. Walakin al-fitnah, pero ang fitna, sabi niya, idha ishtabaha alayka al-haqqu wal batil. Kung maging syabih, kung magkatulad na, kung sintawsog mag-anggil na lang niya, parang magkamukha na ang hak at ang batil, yun na ang fitna. Hindi mo kaya na itafrik, la tastati' an tufarriq bainahuma, hindi mo na kaya hanapin kung saan doon ang hak, saan ang batil, yan na ang panahon na natamaan ka na ng fitna. Ano ang mga asbab, mga kadahilanan na matamaan tayo ng fitna? Number 1, ang tinatawag na idharu mukhalafati hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung ating pagpapakita, mahayagan natin na pagkontra sa turo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Sabi ni Allah Ta'ala, mag-ingat, pangilagan ng bawat isa sa inyo na sumusuway, ng kahit sino man sa inyo na susuway sa utos o sa tarika ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi siya tatamaan ng fitna, ibig sabihin pagsubok sa kanyang din, shirk, kaligawan, siya ay matatamaan sa kabilang buhay ng isang napakasaklap at masakit na parusa. Dalawa. So ngayon, ano ba ang mga madahir o makikita natin mismo sa realidad na ating pagmukhalafa sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Andiyan na yung gagawa tayo ng bid'a. Number 1, ra'sikullaha al-bid'a. Pag ginawa ng isang tao ang bid'a, ibig sabihin noon ay wala siyang takot, walang habas na kanyang sinasabi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kulang ang agama. Sinabi ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala at binanggit ni Imam Ash-Shatibi sa kanyang kitab na Al-I'tisam, man ibtada'a fil Islami bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Alam tasma'u qawla rabbikum jalla fi ula, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wa ma lam yakun yawma idin dina la yakunu fi yawmin dina. Sinabi ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, sabi niya, sino man ang gagawa ng isang bid'a sa relihiyon, bid'a, pagbabago sa pananampalataya, pagsamba na o paniniwala na walang batayan sa Quran man o sa hadith, at sa tingin niya ito ay mabuti, ito ay hasana. Itong salita ni Imam Malik, nag-ibtal
o magrarad sa lahat ng nagsasabi na mayroong bid'atun hasana. Na mayroong bid'ah hasana sa agama, may mabuting bid'ah. Lahat ng bid'ah sa agama Islam, dalala, kaligawan, walang hasana, walang mabuting bid'ah. Man ibtada'a fil Islami bid'atan wa yara hasanatan, faqad za'ama, tunay na kanyang nasuspek ang Nabi, pinaghinalaan, pinagbintangan niya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na trinaydor nito ang risala na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi nyo ba narinig, sabi ni Imam Malik, ang sinabi ni Allah Ta'ala na sa Suratul Ma'idah, sa araw na ito'y ginawa kong buot ganap ang aking ni'ma, ang aking biyaya sa inyo, at ang kinalugdan ko na maging relihiyon na tahakin ninyo, i-apply ninyo, ay walang iba kundi ang agama Islam, ang relihiyong Islam. At anumang hindi nila parte ng kanilang din noon, hindi maaari na maging parte ng agama natin sa araw na ito. Bid'ah. Pangalawa, al-bughd o bughdu shay'in min amrillah. Bughdu shay'in min amrillah o min amri min umuriddin. Bughdu shay' min umurillah, yung magalit ka sa anumang bagay ng agama Islam. Kabilang yan, hindi lamang sa magiging dahilan na pagdating ng fitna o ng kastigo o parusa ni Allah, kundi kabilang din yan sa makakasira sa pagkamuslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika biannahum karihu ma anzalallah fahbata a'malahum. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yun sa kanilang hindi pagkagusto o pagkamuhi nila sa ibinaba ni Allah Ta'ala. At dahil doon ay nagalit o namuhi, nasuklam si Allah Ta'ala sa kanila at hindi tinanggap ang kanilang mga gawa. So makawawala ng bisa ng ating mga gawa. Pakatandaan ninyo, kaida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang anumang la yubtilul a'mal dunal kufur. La yubtilul a'mal dunal kufur. Walang anumang makakasira sa gawain ng tao, totally makakawalang bisa sa kanyang gawa, magiging useless kay Allah Ta'ala liban sa kufur. Liban sa kufur. Ito ay ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibig sabihin, kung meron tayong hindi nagugustuhan sa agama Islam, gaya ng magsasabi na ang pagduwaya, pagtriwaya, pagpatwaya, paglima na buhaya. Buhaya. Sa agama Islam ay dark side of Islam. Narinig ko yung isang babae teacher, taga Davao, nagdadawa ako sa mga Christians, sumingit siya. Tinanong siya, nagmamagaling. Sabi nung babaeng iyon, ng mga babaeng Christian na yon, nga man mo ang okay man ng Islam pero kaning mga lalaki, alod lagi mag-asawa o hantudupat. Sasagot ako, sumabat si ate, si Manang. Sabi niya, that is the duwaya, makakalabas niyo sa agama Islam. Tandaan niyo yan. Hindi lang mga kalalakihan, pati hindi lang kababayan, pati kalalakihan. Dahil may mga kalalakihan din magsasalitang ganun. May narinig akong nagmuhadara dati doon sa amin. Sabi niya, na namansuk daw ang ayatan na ito patungkol sa isa. Walang namansuk na ayatan, ang utak mo ang namansuk. Utak mo ang namansuk. Walang nagmansuk. Sino ang nagmansuk sa ayatan? Yung ano ang nakamansuk? Kapag namansuk, sabihin mo na abrogate, ibig sabihin may abrogator. Saan ang nag-abrogate? Wala silang makita. Bakit? Dahil napakasaklap tanggapin ang katotohanan. Dahil sa pamamagitan nito, dadami ang mga Muslim. Sa pamamagitan nito, lalakas ang Ummah Islamiyah. Di man sinamyog, ustads. Ayaw nila, ustad, na tanggapin yung topic na patungkol sa pag-asawa na higit sa isa. Ganun. Ano namang masama? Ay, nasa Islam yun. Nasa agama yun. Basta tamang pagka-explain mo, manhajiyan, sa tamang manhaj. Ang pagsasabi na ba ng totoo ngayon, nakakatakot na. Ang pagsisinungaling ng mga politiko, napakalalaki ng mga trumpa, ilalagay pa sa plaza, yun na palang totoo ngayon. Walang duda na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, katuparan sa sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa riwayat Imam Tirmidhi sa kanyang sahih, kanyang sinabi, tatikum sanawatun khadda'at. Hindi basta-bastang batas ng tao, kundi anong pinagbawal ni Allah, ipinahintulot niya. Kufrul istihlal,
Kufrul istihlal. Kung hindi sa magtawba sa loob ng 3 araw, nakalabas sa Islam. Iahalal mo ang pinagbawal ni Allah Ta'ala. Wala taqulu lima talfidhu alsinatukumul kadhib. Hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah kadhib. Innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. At huwag dapat ang inyong mga dila ay magsipagbukas o magsipag-bambibig, magsipagsalita na ito ay halal at ito ay haram. Ito ay pwede sa agama at ito hindi pwede. Upang kayo ay mag-imbento ng kasinungalingan laban kay Allah. Tunay na ang mga nag-imbento ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi kailanman magtatagumpay. Nagkasala na siya ng pagpangunguna kay Allah Ta'ala sa pagdating sa pagsasabatas. Pinagbawal sa atin ito ng ating agama. Manguna sa pagsasabatas. Pangalawa, pagsama niya sa politiko ng taghut, ng kufur. Alam niya na siguradong hindi siya makakapagsalita ng totoo sa Senado. Alam niya yun. Ang problema, mag-uuthor pa siya ng batas na sobrang karumal-dumal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nung tinanong siya, kapag naabutan ng lalaki sa lalaki, ginagawa nila ang kahalayan na yun, babae sa babae, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faqtulil fa'ila wal maf'ul. Patayin ninyo ang gumagawa at ang ginagawan. So paano isa sa batas na? Hindi ba sila nahindik? Hindi ba sila nagimbal? Kung hindi nila bawiin yun, putulin nawa ni Allah ang mga kamay nila at badila nila. Allahumma amin. Kata Allahu, aydihum wa alsinatahum bima iftaraw ala Allah tabaraka wa ta'ala al-kadhib wa bima syara'u ma lam ya'dhan bihi Allah. Bima syara'u fi nas wa fi dinillah ma lam ya'dhan bihi Allah. Putulin ni Allah ang mga paa nila, ang kanilang mga kamay at kanilang mga dila sa kanilang pagsasabatas sa mga bagay na hindi pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba ang epekto nito? Wal'iyadu billah, kung approve ang batas na yan, walang maka-refuse na imam kung bakla na magpakasal. Dahil pwede nila kasi naging batas na. Diba ang gusto natin? Bangsa upamahin ng biyadto, misan pa ako mag-jihad na. Misan pa ako mag-jihad na. Biyang biyadton kita. Lungguan kita biyan. Tayo ay aabusuhin patungkol sa ating agama. Sinimulan nila sa child marriage. Napati tayo, damay tayo. Kasi para laban sa atin yon. Kaya kayo na mga Muslim na nandyan sa batas. Nandyan sa mga attorney kayo, nasa posisyon kayo, mga MP kayo, anong nagawa ninyo? Anong gagawin ninyo at anong niyat ninyo? Kaya nyo bang counterin itong batas na ito na ginawa ni Robin? Dahil kung walang saysay yung pananatili ninyo. Kung hindi para sa bulsa at mga tiyan lang ninyo. Iyadan billah. I-prove ninyo kay Allah Ta'ala na may silbi kayo lahat sa ummah. Sa pamamagitan ng pagkontra ng kanyang ginawa na ito. Ng batas din na susugpo dito, hindi ma-aproban ang batas na yan dahil napakalaking kalamidad sa mga kamusliman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat sa atin si Allah Ta'ala at pinakamainam na tagapagtanggol. Dahil kung ganyan ang mangyayari, pagjiharanta nyo, ayaw kita nyo magduwarwa. Kung ganyan ang mangyayari at tayo ay ipipilit sa atin itong batas na ito, tandaan ninyo, wajib sa bawat Muslim na depensahan ang kanyang agama. Wajib sa bawat Muslim na supinin ang mungkar na ito. Dahil kung hindi, mananagot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Tatamaan tayo ng fitnah na yon sa ating agama. Kaya kayo mga kalalakihan, kababaihan, mga nanay, mga tatay, sa inyong mga pamamahay, itarbiya natin ang mga sarili natin at ang ating mga anak sa alwala wal bara.
sa pinaka-basic na mga pundasyon ng tauhid, ang pagmamahal para kay Allah, pagkampi para kay Allah, at pagiging malaya sa mga bagay na kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhis salam, nireject siya ng kanyang pamilya, angkan niya, dahil sa kanyang paninindigan sa tauhid. Hanggang sinabi niya, kasama ang kanyang mga ilang kasamaan na sumunod sa kanya, yung mga sumunod sa bantang, sumunod sa katotohanan, sabi niya, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Doon sa kanyang mga kamag-anak at angkan, lahi niya na kumalaban sa katotohanan, anong sinabi niya? Ito na ang boundary sa pagitan namin at pagitan ninyo. Ito na ang boundary. Anong boundary yon? Ang adawa wal baghdha. Adawa wal baghdha. Naging malinaw na sa pagitan natin ang pagkontra at ang pagkasuklam sa isa't isa. Sa anong bagay? Dahil sa kanilang tribo? Dahil sa kanilang lahi? Dahil si Ibrahim galing sa Iraq? Hindi. Dahil sa alin? Sa iman. Hanggat hindi kayo lumipat sa akida na ito, sa tama na akida, ito ang ating linya sa pagitan niyo at pagitan namin. You should not cross the line. Huwag na huwag kayong tatawid dito sa linyang ito. Ganon din kami, hindi maaari. Yan ang alwala wal bara. Ito ang nagsiseparate sa atin laban sa kanila, sa kanilang mga akida, sa kanilang mga akaid, sa kanilang paniniwala. Kaya hindi tayo dapat natutuwa dito at hindi dapat tayo kampante rito kung ang pinakalis na magagawa natin, utusan ng mga anak natin na gumawa ng mabuti at pagbawalan sila na makihalubilo sa mga ganitong klase ng tao. Itong mga LGBTQA na sinasabi nila. At pagkatapos ay magdua tayo kay Allah Ta'ala. Ang dua natin dapat, Ya Allah, wag nawang matuloy ito, wag mong pahintulutan na matuloy ito. At kung hayaan mong malupig ang mga grupo ng mga tunay na mga Muslim na ayaw rito sa gawain ito, maaaring magsikalat na ang mungkar sa ibabaw ng lupa at pagkatapos ay madadamay ang mga alipin mo na tunay na sumasamba at sumusunod sa iyo. Kagaya ng dua ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Ghazwatul Badr, nung hindi pa nag-Ghazwatul Badr, hindi pa sila naggera. 300 lang sila, 1,000 ang kalaban nila ng mga Quraysh. Anong dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ito ay nasa Muwatta ni Imam Malik at binanggit din ni Ibn Hisham sa kanyang sira. Anong sabi niya? Allahumma in lam tansur hadhihi al-isabati min ahli al-Islam falan tu'bad alal ardi abada. Ya Allah, kung hindi mo bibigyan ng tagumpay ang grupo na ito ng mga Muslim na makikipagdigma sa mga Quraysh, hindi ka na kailan masasamba sa ibabaw ng lupa. Ganun yan ang dua natin. Ya Allah, kung may papasa pa ito at maaprubahan ang batas na ito na batas ng tao at napakakarumal-dumal at napakaruming batas, Ya Rab, maaaring hindi magkakalat na ang mungkar sa ibabaw ng lupa at maghihirapan ang iyong mga alipin na masamba ka sa dapat na pagsamba na kinauukol sa iyo. Supili natin ang mungkar na ito kahit man lang sa pag-post, kahit man lang sa pag-aware sa mga pamilya natin na hindi dapat maipasa ito. Nahayaan ng mga Muslim at napakalaking kakulangan ng mga ulama na nagsiseminar lamang sa mga hotel. Hindi ko ini-exempt ang aking sarili. Kasama kami doon sa mga nagkulang sa umma na ito. Patawarin kami ni Allah. Kung kami tatanungin ni Allah Ta'ala anong ginawa niyo sa pagkaalim ninyo, bakit nangyari itong mga child marriage, bakit ano, sa abot ng inyong makakaya, bakit pinagbawal ito, bakit may nabatas na inaipasa tungkol sa LGBTQ. Tatanungin ang graduate ng Madina, tatanungin ni Allah ang graduate ng Egypt, tatanungin ni Allah ang graduate ng Jamiatul Imam, ang graduate ng Muta, ano ang lahat ng mga graduates ng mga ulama na napakarami ngayon, Jamiat Malik Khalid, Jamiat Hail, ang pinaggagawa ninyo.
narito ang nangyayari sa umma natin. Walang tumatayo na mujaddid na magsasalita tungkol sa din na ito. Lalo na dito sa Pilipinas, lahat na lang go with the flow. Lahat ng amicable settlement. Wala nang amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wala nang nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Itong napakalaking batas, napakalaking test sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung hindi natin ito malalagpasan, mapagtatagumpayan, napakalaking tanong sa ating mga mukha sa araw ng paghukom. Mga talabatul ilm, mga dua, mga ulama, nanonood nitong video namin, nananawagan sa inyo. Kayo dyan na nasa abroad, kayo dyan na nasa Manila, sa Cebu, nandyan sa Cagayan, nandyan kayo sa Marawi, nandyan kayo sa Davao, kahit saan. Andito sa Sarangani, sa Suksargen, ano ang gagawin natin bilang mga iskolar ng agama Islam? Kad ibtalana Allah tabaraka wa ta'ala balaan hasana. Tayo ay sinubukan ni Allah Ta'ala ng mabuting pagsubok. Tinawag tayong mga ulama. Ulama lang ba tayo sa diploma? Ulama lang tayo sa certificate? Ulama lang tayo sa pangalan? Anong aksyon ang ginawa natin? May naipaabot ba natin kay Abdul Aziz Padilla ang mungkar na kanyang ginagawa? Nang pirmahan niya at ipanukala ang batas na yan, nagdisinsana sa posisyon niya na yan, magagamit niya pa pangprotekta sa rights ng mga Muslim. Pero yan pa ang prioridad na kanyang ipasa. Ito ay napakalaking paggising at sampal ng realidad sa ating lahat. Nangangahulugan, hindi sapat ang ating pagtuturo sa madrasa. Hindi sapat ang pagsasalita sa simposium lang. Subalit ang dapat nating gawin sa simposium sa pagmadrasa, iingkar ang mungkar at ituro ang ma'ruf. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ra'sul ma'rufi at-tawhidu wa ra'sul munkari asyirku. Ang pangulo, sabi ni Ibn Taymiyyah, ng ma'ruf o ng kabutihan ay ang tauhid, ang kaisahan ni Allah Ta'ala, ang paglinis ng ating akida. Yun ang dapat inuuna natin, mga kapatid, sa ating mga pamayanan. Itanong natin, ilan ang naging advisor ni Abdul Aziz? Ilan ang mga nasa likod niya? Bakit hindi nakapagsabi sa kanya ni isa sa kanila? At wallahi thumma wallah, min samimi fuadi, sa loob-loob ng aking puso, ngayon ako magsasalita sa kapatid natin na ito, alanan minni, wa bayanan minni, bilang pagpapahayag mula sa akin, wa bara'atan min ad-dhimma, at bilang pagiging malaya na ako'y masisi ni Allah sa araw ng paghukom. Ya Abdul Aziz, tubil Allah. Abdul Aziz Padilla, magtauba ka kay Allah Ta'ala. Bawiin mo yun, yung batas na yun. Sunugin mo ang papel na yun. Dahil kung hindi, nakahanda ang impyernong apoy sa iyo sa araw ng paghukom. Iyadan billah. Mamamatay ka sa kufur. Mamamatay ka doon at magpakailanman ka doon sa Jahannam. With all your wealth and with all your position and all. Perhaps Allah subhanahu wa ta'ala or people in this world, ang mga tao sa mundong ito, hindi kanila kaya na habulin, hindi kanila kaya na hulihin. Pero may araw ng paghukom. Nandun si Allah sa araw ng paghukom. Nasa batas ba ni Allah yung mga liwat, yung mga luti, yung mga mapaggawa ng kasalanan ng kaum ni Lut? Nandun ba na pwede na nilang gawin ang kanilang gawain? Hindi ba't Muslim ka? Hindi ba't ikaw ay nagsasabi ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tubil Allah, magtauba ka kay Allah Ta'ala. Mahal ka namin para kay Allah. At kung hindi ka magtatauba kay Allah subhanahu wa ta'ala,
Doon sa Yawmul Qiyamah, sa Talqallah, iyong haharapin si Allah subhanahu wa ta'ala at itatanong niya sa iyo kung anong ginawa mo, saan mo ginamit ang posisyon at kayamanan at kagwapuhan, kasikatan mo. Lahat tayo ng mga ulama, mga duat, talabatul ilm, wala tayong kwenta sa pagdadakwa natin kung hindi natin maingkar ang mungkar at hindi natin maiutos ang ma'ruf. Ito na ang kalamidad na dumating sa atin dahil sa parelax-relax tayo. Ano ang susunod? Maaring magsabatas sila ng batas na bawal na tayong magsalita tungkol sa ating din. Bawal na tayong magsalita sa mimbar. Bawal na tayong magsalita, bawal lang magjamaa sa masjid. Hindi natin alam. Kung hindi tayo tatamahan ng tinatawag na fitna sa ating din, sa araw ng paghukom ay napakasaklap na kaparusahan. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim. Kaya dapat bilang mga Muslim, bilang mga Muslimun, magbalik tayo sa ating din sa pamamagitan ng pag-aaral. Umamin tayo sa pagkakamali. Magtauba tayo kay Allah Ta'ala. Magbalik tayo sa ating agama. Tasfiyatan wa tarbiyah. Tasfiyatan wa tarbiyah. Na ating nililinis ang ating mga akida at tarika na ipapasunod natin sa tarika ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at itatarbiyah ang mga puso natin, mga asawa natin, mga anak natin sa kung ano ang dapat na tarbiyah ng isang Muslim. Akhlak ng isang Muslim, ang sulukiyan ng isang Muslim, hindi yung watered down, wishy-washy na klase ng Islam, hindi yung kunwa-kunwari na Islam is peace, Islam is great, Islam is peaceful. Hindi ganun. Ang Islam, huwal istislamu lillahi ta'ala bitawhid. Ang Islam ay yaong tinatawag na pagsuko kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng tawhid. Na hindi tayo dapat nakikipagkaisa sa kahit kanino man, liban na lamang kung kaisa natin sila sa tawhid. At sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah, wa ra'sul munkari asyirku. Ang pinakapangulo ng lahat ng mungkar ng kasamaan ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal kay Allah sa batas niya, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamahala. Lahat ng iyon ay kabilang sa isyrak billahi tabarak wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, nawa'y nakapagbigay ako ng pamukaw sa ating mga pusong natutulog, sa ating mga utak na tila baga patay na sa katotohanan. Nawa'y ipakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang totoo bilang totoo at bigyan niya tayo ng rizq, bigyan niya tayo ng kakayanan na sundin ito at ipakita niya sa atin ang masama bilang masama, ang batil bilang batil at bigyan niya tayo ng kakayanan na iwasan ito. Innahu huwal waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sila. Di ba? Mga subo sila atau apa? Ada mga itsa san? Mga itsa? Mga itsa no? Nah, dekat mga itsa, mga itsa. Tanong mo ba yung mama? Ada itsa. Labis pun buaya. Yan na mo boy. Ano yun? Turun? Atau ay continue sa mo? Kamo, ikaw turun na. Muski hindi.